ano ba yung mga panahon, pagkakataon na muntik kang sumuko? At ano yung naging solusyon mo? Paano ka nakatawid doon? Marami po, iba't ibang competitions, iba't ibang experience and difficulties po. And yung pinaka-isa po talaga is yung sa Japan po talaga. Pumunta ako sa Japan 2016, 16 years old po, malayo sa pamilya, malayo sa lahat. Walang kakilala, hindi alam yung culture, hindi alam yung language. And hindi rin naman po ako ganun kagaling mag-English that time. And kahit marunong ako mag-English that time, hindi din po sila marunong mag-English. So yung barrier po na yun, nahirapan ako and sobrang shock po ako. At mabigat po yun para sa mga teenager na kagaya ko that time. And syempre mahirap din po yung training. Iba po yung training sa Pilipinas and iba po yung naging training ko sa Japan. Umabot na din po sa point na na-depress ako. And gusto na mawala sa mundo talaga. And yeah, nagdasal po talaga ako that day. And di kasi ako makatulog. And naiisip ko na mawala talaga. Nagdasal ako kay Lord hanggang sa nakatulog ako. The next day, medyo okay na po. Pero hindi pa rin ito natatapos talaga yung challenges. Nandun pa rin yung mga difficulties. Hindi talaga maiwasan. Pero may clarity po after ko mag-pray. And when I wake up po, mas lively na ako ng konti. And yun po, yun yung pinanghawakan ko. Every time na nalulungkot ako, nagpe-pray po talaga ako. Ayun po. We have our friend from radio here. WW774. Cute, katuwa-tuwa lang yung question. Ano? You are blessed. Nabilang mo na ba yung mga natanggap mong cash incentives? And then, ang dami-dami pang mga dumating sa'yo, yung mga franchise, cash, mga material na blessings. Sino ang nagmamanage ng iyong finances? Okay lang po ako. May naman po din ako. And hindi ko po siya binibilang po kasi sobrang bonus po talaga ng mga nangyayari, dumadating sa buhay ko. Talagang mahalaga sa akin talaga yung gold medal na nakuha ko po bilang bata na nangarap po talaga and naabot yung pangarap. Sobrang nagpapasalamat talaga ako na pero doon po talaga nakapokus ako yung sa nakuha ko pong gold medal. Ayun po, salamat po. Okay, thank you, love you. Yung pagiging gymnast or sa gymnastics, ano po kaya yung career niyo ngayon? Hindi po kasi ako mahilig mag-study. So, siguro mga sa boxing po or taekwondo po siguro. Mga ganong sport po siguro yung papasukin ko. I will tell you a funny story. You know, when MVP asked him, what did you, he said, I wanted to be basketball player, but I'm so small. And MVP, but you jump so high, you can be my basketball player. You can jump and shoot all the time. So, he said, no, I don't want to be basketball player. Last na po, kumusta po yung journey nyo with DigiPlus and Arena Plus ba? How did they help you with your career? Yeah, before pa lang, syempre hindi naman po ganito dami yung natanggap ko before. And yeah, nakatulong po talaga sila sa akin. Sa mga person, kailangan kong masustain yung ganang nutrition po and nakatulong po siya sa ng work with them po. And bilang gusto ko maging tanyag po yung gymnastics sa Philippines sa paggawa ng billboards and syempre sa commercials. Mas natulungan po nila ako na mas maging famous or mas maging kilala yung gymnastics sa mga kabataan. Salamat po.
So much. At syempre, kanina nabanggit nga na may program for gymnastics, for program for sports, ang Arena Plus na dapat nating abangan. We have Alan here. Hi Carlos, congratulations and Cynthia. So you're surrounded with not just yung mga sports media, even mga showbiz media is here. Yeah. So yung question ko related to showbiz. Yeah, kung magkakaroon ng pelikula yung buhay ni Carlos Yulo, sinong artista yung gusto mong gumanap na para mag-portray ng character? At sino yung leading lady mo? Yeah. Piling ko si Kuya Luis. Luis Manzano. Luis Manzano. Who's Luis? Luis Manzano. Okay. Tag na yan, tag na. Di ko po sure eh. Hindi ko po sure. Mahilig po kasi ako nanonood masyado ng TV eh. Puro training po eh. Every hours po ng magagandang palabas sa TV. It's either nasa training po ako or natutulog po. Pasensya na po, hindi ko papasasagot sa kanya po. Salamat po. We have our last question from Diana Saison from The Scorecard on Billionario TV. Since Billionario po yung channel namin, so babalik po ako sa usapang investments. But I'm not going to talk about your personal investments, but you're getting all the prizes as reward for what you have achieved. But do you already have pledges for the things you still can achieve in the future, like for LA? Sorry po, bakit? Kahit yung sa last part na. Do you have pledges and actual investments na for your training for the future, like in LA? For your LA training? Yes po, yeah. About sa mga training camps naman din po. Yeah, gusto ko po kasi talaga mag-training sa UK. And With sila G? yes, kasi Sila Nile? gusto kong kumuha ng techniques nila. And syempre, mag-share ng knowledge with them. And yan, syempre, sa gap, makatulong din po kay Ma'am Cynthia sa binuild niya. And mas matulungan pa po na mas maparami yung mga bata na sumali po talaga sa gymnastics po.